ang mga bayarang mga kalespuhan, mga men in uniform. Dito nga natin mapapakita na ayon nga sa kanilang salaysay ay lilinisan nila ang mga korap na mga opisyales sa bansa natin. Ngayon nga ay maraming nabilib sa mga men in uniform na ito ng mga general dahil talagang tinupad nga nila ang kanilang binitawan na salaysay. Kaya naman mas lalong tumibay ang suporta ng taong bayan sa mga general na ito. Ayon nga sa kanila ay kahit pa protektor nila si ng Norte ay hindi kami aatras at patuloy pa rin kami sa pakikipagbaka dahil kawawa na ang taong bayan sa kamay ng mga men in uniform na ito. Natuta nga ni Kuting ng Norte dahil nga dito ay mas lalong dumarami ang mga pulboronic user, mga bangag at marami ng inosente na ating kababayang mga Pinoy ang nawawalan ng buhay dahil sa mga lesbo na ito, mga men in uniform. Kaya ayon sa kanila ay talagang ang dumi at ang pangit na ng sistema ngayon na si Kuting ang namumuno sa bansa natin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag kami nagsalita dyan, isa pa, putang ina ninyo, gawin niyo yan, isa pa, we will declare a revolution. Isa pa. Ganon din sa Senate. Mag-walkout pa kayo, putang ina ninyo. We will abolish you. We will declare a revolution and we will abolish the Senate. Putang ina nyo pinapakita nyo sa amin. Para kayong mga bata dyan, ang daming problema ng bansa natin, tangina nyo. Pero kayo walkout dyan, gago. Nusweldohan kayo. Saka nakakita ang taong bayan magsusweldo para sa inyo, may mga ano kayo dyan, may mga staff kayo dyan, may kompleto kayo, pati yung inuman ninyo, linti kayo. Yung mga pagkain nyo dyan, walk out lang kayo, kompleto kayo, meron kayong MOOE, meron kayong Resolution 10. Tanggal yung Resolution 10, pag-ikot ng bayan, pag-ikot ng gulong. Automatic yan, isa sa declaration ng taong bayan. We are rescinding this law, this practice, this ganyan. Isa-isa yan. Nakalista na. Question, may nadidinig ba kayo sa iba na gano'n salita? Wala. Basta sa ang salita lang. Resign, Marcos. Ano gagawin natin? O nag-resign bigla, o paano na? Labo-labo tayo, kanya-kanya. Dapat meron tayo agreement na kung ano yung direksyon natin. Di ba? Bukas na lang, yun na lang ay may topic ko. Stress na itong Senate natin eh. Sige, walk out pa kayo. We start a revolution para isara namin kayo. Tangina ninyo, you are trying our patience. Ganon, di ba? May magsalita ng ganon. Matauhan kayo eh. Kaya kayo ngayon ganyan, namamayagpag kayo, drunk with power, drunk with your authority, putya kayo. Kayo lang ang magaling. Sometimes we have to bend the law. Bigla kayo, ad hominem. Natoko, announcer lang dati, di ba? Journalist, di ba? Binoto ng tao eh, believe yung tao sa kanya eh. Budol din pala eh. Nabudol din eh. Akala mo sila ngayon mag-aasta, akala mo, no? May antas sila. Tanggalin mo yung mga barong na yan. Tanggalin. Putan. But they want to remain in power. They want to change the Constitution. Amend the Constitution. Why? Kumbaga sa dadaan ka sa isang lugar, alam mo mula dito hanggang doon sa kabaong mo, sa sementeryo, isang daan ka lang ganyan. Nadaan ka dito sa isang bayan na tinatawag Republika ng Pilipinas. Ginawa ka senator. Enjoyin mo yung pagiging nasa posisyon. And then you want to stay longer dun sa stopover mo sa Republika ng Pilipinas, sa biyayang buhay mo, na dati hindi mo iniisip na pwede ka pala maging senator.
bilang kay 20 years back, nung start pa lang nila, never did they imagine na maging senator sila. Move forward 2 years, baka kumandidato pang presidente. Enough to challenge Inday Sara. They have the money. Diba? They have the money. Now, they're trying to destroy Inday Sara, the image. Leave a question mark sa utak ng mga botante. Where there is smoke, there is fire. Oh. Kung may usok, may apoy. Ibig sabihin, may tao doon. Nagluluto. So, kung may reklamo kay Inday Sara, ang gusto nilang ipasok sa utak ng tao, may nagsasalita na witness na question mark. May nagsasalita na ganyan, may nagsasalita na ganyan. Tapos ina-eliminate nila yung mga senator na magtatanong, magko-cross-examine sa prosecution, sa mga witnesses. Gusto nilang kontrolin itong ano na to. Pero fluid yung situation. Di nila alam kasi how the senators in 13 will think. Ngayon, ang ginagamit nila strategy, intimidation. Bullying, no? Intimidation, pananakot, cases being filed para ma-break yung 13. Pagka na-break yung 13, kinakailangan by all means makuha nila yung majority. Para sa kanila speaker, para yung takbo ng Senado, free-flowing, suporta sa administration. So, masusunod din yung charter change. Pagka nasa pansitan kayo. Yung impeachment ni Inday, ano lang yan. So, ngayon lumalabas, smoke screen na lang yan yung kay Inday. Na, palagay natin na impeach si Inday, gusto nila, bonus yun. Bonus na impeach bigla si Inday. Pero long shot yun Long shot. Ang ano dyan, nakikita ko na nga ang design dyan, nagbabago yung kanilang grand design. Starting from 2022 hanggang ngayon, nagbago na Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, gano'n. So ngayon, ang impeachment, pumasa sa Congress. Congress, job well done. Bayad mo man kasi 200 million plus. Tapos nun, dito sa Senado, hindi nila naasahan yung change of leadership, hindi nila naasahan yung bato na pumasok sa Senado. Tapos para maging number 13, the 13th man. So pinipilit nila ngayon tanggalin si Bato. Yung galit ba nung nagpaplano na to, yung nag-orchestrate, yung director nito, na putang inang Bato yan. Sakay nyo na sa plano yan, putang inang yan. O, ganon. Pagka nanlaban, patayin nyo. Yung mga ganong command pa. Kaya manhunt Tapos ngayon, yung mga baril niya, dineclare ng illegal. Diba? Dineclare ng yung LTOP niya. Is being treated already guilty of the ICC charges. In his country. As a senator and a former chief PNP. At yung mga kanyang kasamahan sa eskwelahan dati, kanyang mga kabalyero, di man sumuporta yung doon, physically, wala. At least yung class 83, represented doon. Class 77, represented doon. No? Na ako nakita yung mga kabalyero doon. Class 83 represented. Nandun si Kaloy Kita. No? Hindi lang kami munta doon si Kaloy Kita. Represented doon. Yung iba, class 86. Busy lahat Tsaka, there will be other times where you can really show not just support for Bato, but love for country, love for people. This is not just about Bato. This is about our country, our future.
Binaboy ng gusto ng mga agencies ng government. Binaboy yung mga tao na dating matitino, naging walang yana. Tangina, hindi ako makapaniwala yung iba dyan eh. Matino dati eh, no? Matitino dati. Look at Subiri. Napo siya. Yun yung ano, hirap eh. Sira ulo. Hala, isang oras na naman ako. My love, sir, the people can't be stopped now. They are so angry. Yes, I agree. Kaya I do not have to lift a finger. I do not have to rally the people, no. The people themselves will all come out. Kaya nga, I'm just warning government na huwag nyo nang dalhin dyan sa magpapatayan tayo. Huwag nyo nang dalhin doon. Tatlo yung pwedeng mangyari dyan. Republic of the Philippines, Philippine government, AFP, PNP, NBI. Hear me out, no? I'm telling you already. Putang ina nyo, kasuhan nyo ako ng inciting to sedition o kaya rebellion. Tangina ninyo lahat. Gago kayo. Personalan, pagka ganun ang ginawa nyo. Tignan ninyo. Yung ginagawa ninyo, unang-una, may question. Mula 22 hanggang 26 ngayon, may question kay Bangag. Bangag eh. Yan. Doon pa lang may question. You cannot have a country na may question kung ang presidente adik o hindi. Pero nagkukulimbat sila ng pera. PCSO, Benta Ginto, no? PhilHealth, Pogo, Pagcor, lahat ng agencies may koleksyon. LTO, meron. BIR, Customs, meron koleksyon. At bumibili sila ng bahay para yun pa yung safety deposit box. Ginawang bangko yung bahay. Kung saan-saan silang subdivision. Ganong karami pera. Nampo siya. May balita pa kami. May pera pa na ginawang Port Knox ang isang isla. Port Knox ang puta. Hanip yan. Ang gusto nating malaman, paano nabenta yung ginto? Sino nag-authorize benta yung ginto? Magkano binenta yung ginto? Sino yung bumili? Ang lilitaw dyan, sila bumili. Para mailabas nila yung ginto. Sila bumili. Ano useless ng pera? Piso. Sa abroad. When you go there, any country, may ginto ka. Ilan yung binenta? Tapos magbebenta ulit ba? Yun. Kaya scheming to, sindikato talaga to mga animal na to. Okay, may problema gano'n, nagnanakawan. Tapos nun, yung mga tao, inaano nila. Binabaling nila yung nakaw nila, yung offenses nila, diin lahat kay Duterte. Doon. Diin lahat. Now, ngayon, free sila sabihin sa inyong lahat. Shh, quiet! Dam! Sorry sumasabay na naman mga aso. Free silang sabihin lahat kung ano ang gusto nila sabihin kay Duterte. Wala na dito eh. Kaya free silang sabihin dahil si Duterte nasa ICC na, sabihin nila yung korupsyon nagsimula panahon ni Duterte. Yung mga ghost project na yan, yung mga flood control, nagsimula panahon ni Duterte. Gago pala kayo eh. Yung pere, galing sa 2023, 24, 25, 26. Yung baha nangyari 24, 25. Na? Yun na, doon nangyari yung baha. Yung SONA, sinasabi, doon yung 5,500 flood control projects pinagmamalaki. At dito rin natin nadinig, mahiya naman kayo, mga congressman. Hugas kamay na siya noon. Why? Ayaw niyang matrace sa kanya. Kaya pinalisi ko. Umalis. Yun yung usapan nila. Umalis ka muna. Magpalamig ka. Mainit yung mata sa'yo. Yun yung kwento dyan eh. Tapos nung nasa abroad na, ayaw na siya pabalikin.
Nag-iimbestigasyon na tayo, may ICI na, etc. etc. Hanggang sa naisip ni Ko, kapatayin siya. Pinopolgay na siya. Kaya nagsalita si Ko. Sa tingin nyo, si Ko, kasama siya sa nakikinabang dyan sa delivery na yan, pera. Sa tingin nyo, wala siya itatabi? Kayo ba? Kayo ang delivery boy. Wala kayo tatabing pera sa sarili mo. Ikaw kolektor. Ano ba naman? Isipin mo, mali-malete, deliver mo. Ano ba naman, araw-araw, isang maleta sa iyo eh. Kaya nga, that explains, meron siyang nabili mga helicopter, jet, etc., mga lupa, property. Valle Verde 6 siya nakatira. Mahal doon. Mahal doon. Pinakamahal na lupa sa Pasig yun eh, na residential. Muntik na ako bumili ng lupa doon, ng tinyente ko. It was only selling for around 850 per square meter. I was a lieutenant at that time. Yung kapatid ko, yung panganay, yung tatrabaho sa Phil Estate, imbis na bumili ko doon sa Valle Verde, pusang alawso. I was planning, magda-down ako, ipon ako eh. Magda-down ako and then let the bank pay for it. Yun yung bala ko. Na 30% down, 20% pa nga lang nun eh. Walang mutang eh. So, dadaanin ko. 1,000 square meters is only 850,000 at the time. Magda-down ako ng 20%, that's only around 160,000. Kaya ko yon because I had 400,000 in savings. Nagpe-prepare na ako ng kasal nun. No? Ganun ako nag-iipon ako. Ng pera kong kinita sa Amerika, naiuwi ko, may inuwi pa ako dito eh. Tapos doon, nagpapatapon ako sa field talaga. Encuentro, ganun, patrolya, ranger eh. Baya nagkamusang ka, tapos okay na ka magtatrabaho. Hindi, nakakaya, di ba? Musang ka, doon ka. Maghanap ka ng mga kalaban, rebelde. Kaya nung ina-assign na ako dito from Mindanao, pagbalik ko, yung kumpanya nandito na. Yung 6 company. I-assign na kami ngayon sa Presidential Security at the time. Dapat magre-retraining yung 6 company sa Port Magsaysay. Hindi nangyari yon. Nangailangan ng counter-terrorist company, automatic, yung 6 company, ginawang doon sa counter-terrorist company sa PSG. Ako sana yung nagbo-volunteer ako noon, nandun ako. Kaya nga lang, nilagay si Captain Deliosa. Yun nag-chief of staff, 679, syempre, later on, nang inoopera na ako, sabi ko, wala na akong hilig ba? Nawala na yung warrior ba? Nawala na yung warrior. Kasi sabi ko noon sa mga commander ko, kaya ko ba sinabi? Kay Limahong, no? Doon sa Manila. Si General Blando, nandun sa Mindanao eh. No? Ay, so nasabi, tas group hunter, pinalitan niya si Colonel Paselo at that time. Nung tapos na 86 Revolution, Gerald Browner na 57, plus 57, na na-relieve na sa Ranger. Ang pumalit si General Blando. Yun yung kwento. Shoutout kay General Marcelo Blando. Dating FSRR, no? Nagkausap kami. Kakwentuhan kami, tuwan-tuwa. He's already 91 nga. Nanonood siya sa Pinoy Survivor. Like, share, subscribe. Sir, sino yung pagka nagkita tayo, no? Sino, sir, yung binigay yung NPA sa akin na ni Canyeso ba? Canyeso, kayong uusap, tinawag nyo lang ako, tapos si Padiernos, farmer. Tapos i-develop yung rebel returnee.
yung babae na siya siya magtuturo. Siya yung makapili. Tuturo niya lahat ng kasama niya nag-training dun sa Banahaw Command. Na binigay niyo kay Canyeso, binigay sa akin, pinahandle sa akin. Hindi naman parang present. Binigay. Sorry, mali yung connotation doon. I hope her well. Ano yung pangalan nun, sir? No? Ano pangalan nun, sir? Tapos lahat na ituro niya katay lahat na ituro Kasi nagpa-recruit ako ng mga ng ex-convict ba? Hindi naman, sabi ko mga sundalo binalik sa akin, ex-convict. Sabi mo, sir, kasi but ex-convict? Sabi ni Commander Willie, sabi mo, sir, yung marunong putay. Sabi, sundalo. Sir, maganda yan, sir. Wala ka na sweldo dyan. O nga, no? Pasigarilyoy mo lang yan, sir. Okay na. Pakainin mo lang. Dalhin lang natin sa safe house. May kain-kain sila, bubuhay sila, may TV sila. Tapos may kanya-kanya silang baril. Ano? Ano ex-convict ba? Ano ex-convict? Kaya nga nung nag-meeting kami, first meeting namin doon, nabi ko doon sa mga bata, pinakita ko yung dyaryo ba? Yung kapitan na Air Force, ibibili niya ng regalo yung anak niya ng bisikleta sa Arsigas. Arsigas ba yan? Bilihan ng bisikleta sa Pasay, no? Meron doon Bago siya pumasok sa Villamor, kasama niya yung pamilya niya, yung anak niya, tsaka yung babae. Yatid yata nila sa eskwelahan yata. Pero yun niya, bibili na ng regalo. Busy yung si Captain Puta na, binanatan sila binanatan yung kapitan. Air Force ba? Binanatan ng NPA ba? No, at that time, nagsisimula ng yung from Mindanao, na kung saan ako galing nga doon sa Davao Norte ako. Usong-uso doon yung Sparrow, no? Nagkamali sila, inano nila dito sa Manila. Launching pa lang yung Mindanao urban setting, how they will kill soldiers and PNP. And it was working. Pero sinagot yon ng kwento ng death squad, yung mga ganon. Pero doon, ang mura ng buhay doon. pag ikaw alas 6 na sa kalsada ka pa, mamamatay ka. Lalo na kung kilalang-kilala sundalo ka, nako, patay. O polis, patay ka. Kaya ang kwento sa amin doon, huwag kang lakpas alas 6 pagka magpapabot ng dilim. Delikado ka. Pati ngayon sa club, kami ni Kapuyan, NCIP, magkasama kami. Binisita namin si then at that time, Captain Wilhelm Barlis. Squad meet namin Squad ASL namin. Barlis 82. Dating 81, naging 82. Snappy yan, Major General. Last time I heard, nasa siya, Alphaland, no? Alphaland. Okay. Yun yung binisita namin siya. PNP siya doon sa Davao. Masaya kami, nag-reunion kami. Inom-inom, tapos noon may mga JA International Models. Tapos may mga lumapit sa amin. Taragis. Mga Sparrow na pala yung mga walang yun. Binanatan kami doon sa Queensland. Pero yun nga, kutob-kutob kami, kwentuhan kami ni Allen kasi hiwalay kami ng kwarto. Siyempre, alam ko naman na shared yung kwarto, no? Hiwalay kami. Kasi yun, sama ng kutob ko, parang yung yung babae, hindi tama. Nilagay ko pa yung unan doon na tinalukbungan ko pa ng kumot Tapos
takas kami talaga doon. Sakay kami sa taxi, minakit, may yung taxi! Sabi nga, ganun. Tinakbo namin, 100-meter dash. Kasi may binaba eh. May nag-check-in doon. Tapos nun, sakay kami doon sa taxi. May baril ako nun. May 45 akong dala. Kaya hindi ako natatakot na. Shh! Down. Down, 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 down. So, ayun yung kwento doon. So, nung si General Blando sinabi sa akin na kay General Cañeso pinasa yung itong surrendery na babae. Tapos tuturo daw niya, willing daw siya ituro lahat ng mga nakasama niya kasi ang daw doon dito sila sa Manila mag-operate. Graduate yung batch nila. Yan, yung ganun. Mga 50 daw sila eh. So lahat yung killed. Lahat yung killed. Yung 10 ex-convict. Lahat yung killed. Yung 50. Kaya naging 73. Yun yung under my command. Dami namin sa loob lang ng kampo namin nakukuha, doon sa may Guadalupe, labas ng doon sa may ABC doon. Tapos sa loob ng kampo meron, sa loob ng Crape meron, sa loob ng Villamor meron. No? While I was performing my duties sa NICA, as a military assistant, saka EDCAM ni director ni Cañeso, sa gabi, may para akong midnight cowboy, no? Ibang klaseng midnight cowboy. Cowboy, naghahanap ako ma-Indian. Yun ang trabaho. Automatic yan, may makukuha kami. Minsan sa umaga. Mga bata may kukuha sa umaga. Yan yung kwento. Magagaling yung mga bata eh. Pero tumanda na rin yung mga yan. Imagine yung mga yun, walang mga sweldo yun. Walang mga sweldo. Motivation. Balikan ko yung kwento ko na pinakita ko yung dyaryo, yun ng kapitan, sumigaw yung asawa, sumigaw yung bata, miyak. Daddy, daddy. Binanatan yung bata at saka yung nanay at saka yung anak. Tapos sabi ko, naintindihan niyo yung dyaryo, di ba? Yung kwento ng dyaryo. Tama, mali. Sobra naman yan, sir. Sana yung lalaki na lang. Dinamay pa yung pamilya. O nga eh. Ano sa tingin niya dapat gawin natin? Ubusin natin, di ba? Personally natin. Kaya yun naging... Kaya personalan lahat yun. Personal lahat yun. Sabi ko, pinatay mo yung kapitan ng Air Force. Dinamay mo yung asawa at saka yung anak. Ang putang na, opportunity target lang yung tao. Nandun lang siya at the wrong time, at the wrong moment, in the wrong place. Bumibili lang bisikleta kasi birthday ng anak niya. Wala, dinamay yung buong pamilya. Dedo eh. Nalagay ngayon sa tabloid. Nakita ko yung tabloid, pinabasa ko doon sa mga tao kong bagong form. 10 na ex-convict, tsaka si Commander Willie, tsaka ako, kaya nga 12. 12 apostles. Yun yung doon. Kaya ang mission namin, simple